Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy online ngayong Thursday ng hapon, and we are here together once again para magbigay sa inyo ng isa pang advice gamit ang salita ng Diyos sa topic natin this past weeks patungkol sa mga baggage. Last week, kung pinanood po ninyo yung ating program, meron tayong pinag-usapan patungkol sa tinatawag na baggage keeper. Naalala nyo siguro yung istorya ni David na nung siya ay nagpunta sa gera, sabi sa Biblia na iniwan niya yung mga baggage niya sa baggage keeper, sa keeper of the equipments, bago siya pumunta sa gera. And we learned many things last week regarding this. So it is good na ito ay pag-usapan pa rin natin. It is good na kung hindi nyo man napanood, maybe bago kayo sa channel natin, it is good na kayo po ay manood, mag-subscribe at manood para alam ninyo kung anong pinag-uusapan natin, because this will bless your love life, your family. Now, for today, we're gonna talk about a different story sa Biblia but still regarding sa mga baggage. This time naman, pag-uusapan natin yung unang conquest ng Israel nung sila ay pumasok sa Promised Land. Kayo na familiar sa story, alam niyo na ang unang bayan, unang city na kailangang sirain ng Israel para makapasok sa Promised Land, pagtawid nila ng Jordan River, ay yung napakalaking city. Isang city na actually hindi matalo kahit anong bansa dahil sa kapal at laki ng pader nito. And of course, we're talking about yung Jericho. Jericho ay kilala dahil sa kanilang pader na walang makasira-sira, walang makapasok-pasok. But alam niyo yung istorya ni Joshua na inikutan nila yung pader, yung buong city, 7 days, araw-araw umikot sila, and sinunod nila yung Diyos. At dahil dito, bumagsak yung pader na hindi nila kailangang gibain, bumagsak mag-isa, nakuha nila yung city. But here's the thing, merong instruction yung Diyos, napaka-specific na instruction. And what was that? Sabi ng Diyos, okay, so yan yung unang city na natalo ninyo. Alright, very good. Ganito gagawin mo, Joshua. Sabihin mo ang lahat, ang buong Israel, na walang sino man sa kanila ang pwedeng kumuha ng anumang bagay sa Jericho. Ginto, silver, damit, whatever. Usually, sa gera, pagka natalo ng isang bayan yung kalaban nila, sila yung kukuha ng mga nasamsam, mga spoils of war, tawag sa English. So, kunin nila yung mga ginto, lahat ng nandun, damit and all of this. Kasi kanila na yon. But in this case, no. In this case, sinabi ng Diyos na iiwan nila yun doon sa Jericho at yun ay masusunog. Lahat yun, walang gagalaw. Okay? Yun ay i-dedicate sa akin. When we talk about this, we imagine na para bang tinuturuan ng Diyos yung Israel regarding tithe. Once again, isn't it? Parang yun yung tithe, huwag mong gagalawin. Una yun, huwag mong galawin. Yun ay holy sa Diyos, huwag mong galawin. Okay. Yun ang instructions. Okay? Pagka natalo nyo yung Jericho, walang kukuha ng kahit ano, iwan lahat, and then you move on. Okay? Masusunog yon, iwan nyo. You move on. Kaya lang, sa Biblia, meron itong isang tao, ng pangalan ay si Akan. At si Akan, hindi nakinig. Sabi sa Biblia na nung pumasok siya sa Jericho, may nakita raw siyang magandang damit. Magandang damit. Damit na, my goodness, pagkaganda-ganda. At saka ilang pirasong ginto. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung mga yon at itinago niya. Nilagay niya sa kanyang mga bagahe. Itinago niya. Kasi inisip niya na, right? My goodness, ang laki pa naman ng Jericho, ang yaman-yaman dito, tapos masusunog lang lahat. Wala namang makakaalam nito, right? So kunin natin. Kinuha niya, tinabi niya. Ilang pirasong damit, ilang pirasong ginto. What happened? Nag-celebrate sila, pinuri yung Diyos kasi nagtagumpay sila. Now comes yung susunod na kalaban. Yung susunod na kalaban ay mas maliit. I mean, sobrang liit. Pangalan ay. Kahit nga pangalan. Kahit pangalan ang liit ay. Yun lang ay. Ang liit nung city. Pwedeng matalo ng kahit kakaunting sundalo. Kaya si Joshua, kampante, nagpadala na, hindi sumugod lahat. Ilang sundalo lang kasi ang liit. Ang liit. It's like, kung natalo mo yung buong city, now may isang maliit na barangay. Maliit. Right? So,
Si Joshua, ilang sundalo lang. Go ahead. Sabi sa Biblia, nung pumunta sila ron, what happened? Natalo sila. Marami ang namatay sa kanila. Mga sundalo ang namatay. Nagtakbuhan sila. At nung makarating yung balita kay Joshua, si Joshua, obviously, gulong-gulo. Hindi alam kung anong nangyari. And nagreklamo ngayon sa Diyos. O Panginoon, paano yan? Paano yan? Sinamahan mo kaming matalo yung malaking city, Jericho. Napabagsak namin yung simple. Ngayon, itong simpleng bagay na to, simpleng sitting to, tinalo kami. Ang daming namatay. Anong problema? Bakit ganito? And then yung sagot ngayon ng Diyos. Let's say yung sagot ng Diyos. Sabi ng Diyos, Israel has sinned and broken my covenant. They have stolen some of the things that I commanded must be set apart for me. And they have not only stolen them, but have lied about it and hidden the things among their own belongings. Tingnan niyo yung sinabi ng, it's like, Joshua, ba't ka nagreklamo? Ba't ka umiiyak? Listen, Israel has nagkasala ang Israel. Interesting, isn't it? Very interesting. Kasi, sino ba yung nagkasala? Si Akan. Isang nilalang. And yet, yung buong bansa nagsuffer. At maski yung Diyos, sinabi niya, Israel has sinned. Lahat nadamay dahil sa isa. And you know, Marge, this is something na, dapat tandaan ng lahat. Right? For example, tayong dalawa. Okay? Mag-asawa tayo. Pag ako may nagawa na mali, pareho tayong malalagay sa alanganin. Bakit? Kasi isa lang tayo. Mm-hmm. Pag ikaw may nagawang mali, ako mapapahamak, masasama. Bakit? Iisa lang tayo. May mga pamilya, dahil sa pagkakamali ng isang member ng pamilya, yung buong pamilya, they suffer. Dahil sa problema ng asawa, yung mga anak na apektuhan. Mm-hmm. Dahil sa problema ng anak, yung buong pamilya na apektuhan. You see, collective tawag dyan sa English, na yung kabuuan, right? Kabuuan. That is something very interesting, right? You need to understand na kapag ka yung tao nakagawa ng mali, hindi lang siya ang necessarily, kakain ng bunga ng kanyang tinanim. It is possible na makahawa din siya ng iba. It is possible na, for example, yung mga anak mapahamak dahil sa mga pinagagawa, right? Yung asawa mapahamak, yung mga taong walang kinalaman sa istoryang yan, pwedeng masagasaan indirectly man, masasagasaan dahil sa pagkakamali ng isa. Why do you think nagtuturo tayo sa mga tao na, mag-ingat, okay? Kayong mga married, mag-ingat sa desisyon, maapektuhan lahat. Kayong mga single, mag-ingat. Kasi kapag ka ipinartner mo yung sarili mo sa Akan, siguro hindi ikaw yung gagawa ng mali, pero since na-involve ka kay Akan, ano mang gagawin niya makaka-apekto rin sa'yo. And katulad ni Joshua, hindi alam kung ano nangyayari kasi siya, pinagbabayaran niya yung mga bagay na kasalanan ng iba. At really, this is something na kailangan natin na pag-isipang mabuti. Right? Kasi hindi lang porket ako yung nakagawa ng kasalanan, so dapat ako lang yung magbabayad. No. Not necessarily. So, hindi yung ang kan lang ni Kan yung nagsuffer, is buong Israel. Can you imagine may mga sundalong namatay? Yeah. Mga sundalong may pamilya namatay. Walang kinalaman sa ginawa ng tao. Yeah. So, imagine mo yung impact nun. So, kaya sinasabi ng Diyos, yung Israel is nagkasala. Kahit even doon isang tao lang, yung gumawa ng pagkakamali sa mata ng Diyos, and yet yung Diyos hindi siya nakatingin sa, is ikaw yung may kasalanan, so ikaw lang yung paparusahan ko. No, lahat is kailangan magbayad. Kasi it's like this, consequence, March. Consequence. Nasa sasakyan tayo. Okay? Ilan ang driver ng sasakyan? Isa. Pero kung ako, praning, lasing, let us suppose, driver ako ng jeep. Okay? Piloto ako. Okay? Ako lang yung nagpapatakbo. Dahil sa kabobohan ko, ilan yung mamamatay? You need to understand, ang consequence is not necessarily pang isang tao. And this is very sad.
May mga bata ngayon lumalaki Mm. and nagsasuffer. Mhm. Nagsasuffer. Bakit? Kasi inaani nila yung hindi nila tinanim. Inaani nila yung mistake ng mga magulang na hindi nag-iisip sa mga desisyon nila. Mhm. Kasi nga maraming mga, ngayon nga, di ba, hindi na nila iniisip kung ano yung magiging future ng kanilang pipiliin sa buhay. Parang kung ano lang yung ngayon, kung yung dumating, bahala na sa susunod, no? Kailangan alam mo kung ano yung mangyayari sa future kasi future mo yan. Iniisip. Yeah. Iniisip yung pwedeng mangyari. Hindi natin alam yung mangyayari, but iniisip mo yung pwedeng mangyari. Either pag pinili mo maganda, so for sure, yung fruit nun magiging maganda rin. Pero kung alam mo, sa umpisa pa lang, mali na yung iyong ginagawa, so for sure, yung bunga nun is mali rin. So hindi porket na, dahil nga, ako lang yung nakagawa, ako lang yung may utang, so ako lang din yung magbabayad, no? Not really. Family lahat is magbabayad kasi hindi hawak mo yung buhay mo. And how do they pay? For example, yung example na yan. Ako yung uutang, ako magbabayad kasi ako umutang. Not necessary, hindi lang. Yung pamilya mo nagbabayad din. Yung mga anak mo, kailangan sila maghintay ngayon ng mas matagal. Right? Mas matagal kasi mas matatagalan ka sa pag-uwi. Makaka-apekto yun sa pag-uwi mo. And therefore, makaka-apekto sa kanila. Right? Hindi lang ikaw. People, you need to understand this. Okay? Not necessarily palagi anumang tinanim mo, aanihin mo. Alone. Nope. Anumang tanim mo, aanihin mo. At ng iba pang taong malapit sa'yo. It is very much possible. Very much possible. And this is what happens. Merong mga tao na patapon sa mga decision nila sa relationship. Ayaw nilang iwan sila nung boyfriend nila. So, anong gagawin nila? Magpapabuntis. Kasi sa utak nila, you know what? Pag ako nabuntis, ako pipiliin niya kaysa sa asawa niya. Okay. And what happens? Nagpabuntis. Ngayon yung anak, they suffer. Kasi hindi sila nagkaanak sa tamang, reason. And this happens a lot. Makinig po kayo. Imbis na magsulat kayo ng comment nyo ngayon, don't write anything now. Mamaya kayo mag-write pagkatapos na, right? Right now, I need you to understand this. Okay, amen ng amen. Thank you. Ay, amen. No. I need you to understand how serious we are saying here. Anumang mistake gagawin mo, makaka-apekto hindi lang sa'yo, but sa mga tao sa paligid mo. Pagka ako nakagawa ng mistake, hindi lang ako necessarily yung magsasuffer. Magsasuffer si Marge. Magsasuffer si Chloe. Dito si Chloe natutulog. Magsasuffer yung mga members ng church. Mga taong niwalang connection sa akin, magsasuffer. Pag si Marge may nagawa, hindi lang siya yung malalagay sa ako magsasuffer. Chloe uli magsasuffer. At yung mga tao rin magsasuffer. You need to understand this. People, do you understand this? So sinasabi ng Diyos kay Joshua, listen, may kasalanan yan. Hindi kayo basta natalo ng walang dahilan. Merong sumuway sa akin, may kasalanang nakatago sa bagahe. We're gonna come back there, okay? But let's go. Israel has sinned, broken my covenant. They have stolen some of the things that I commanded must be set apart for me. And they have not only stolen them, but have lied about it and hidden the things among their own belongings. And then sabi, that is why, kaya the Israelites are running from their enemies in defeat. For now, Israel itself has been set apart for destruction. Ngayon, masisira kayo, yung buong Israel. I will not remain with you. Hindi ko na kayo sasamahan any longer. Unless you destroy the things among you, sa mga bagahe nyo, that were set apart for this time. Yung mga bagay na sinabi kong huwag galawin, alisin ninyo. Ano ang mga nasa bagahe nyo, Joshua, na dapat alisin? Hindi dapat na doon. Alisin nyo. But this is interesting. Yan ang reason kaya kayo nagtatakbo, talunan. Hindi ko na kayo sasamahan kasi may nakatagong kasalanan. And when we talk about nakatagong kasalanan, Marge, kasalanan. Unang pumapasok sa utak ng tao, kasalanan. Pagpatay, pagnakaw, kasalanan. Not really. Yung mga yan, nakikita natin agad at madali nating iwasan kasi nakikita. May mga kasalanan na
hindi obvious at first. Kasi if you think about this, ano ba talaga yung, let's say, pinagmumulan ng kasalanan? We spoke about this last Sunday kung kayo ay nasa church. Yeah? Anong pinagmumulan ng kasalanan? Desires. Yung mga kagustuhan. Kapag yung tao may kagusto, for example, may nagnakaw. Yeah? Gamitin natin si Akan. Nagnakaw si Akan. Okay? Do you really think na nung pumunta siya sa Jericho and then nakita niya yung ginto, nakita niya yung damit and whatever na nakita niya ron, doon lang pumasok sa isip niya, you know what? Kunin ko to, nakawin ko to. Do you think so? No. For sure, even before niyang nakawin yon, sa loob ni Akan, meron ng desire. Maybe desire, maybe not magnakaw, but desire na, yumaman, desire na magkape. Bago pa sila umatake, maybe tiningnan niya yung city at sabi, wow, tiba-tiba tayo rito. Ayos to. Bago pa pumasok. Kaya noong pumasok sila, nagkaroon ng tsansang magnakaw, nagnakaw siya. So what does it mean? It means na yung kasalanan, it didn't start nung tinago niya. Kasi hindi naman hiningi ng Diyos yung ginto. Hindi hiningi ng Diyos yung ginto. Hindi sinabi ng Diyos, listen, kailangan ko ng ginto, balik mo yung ginto ko. Ano yun ng Diyos yung ginto? Ano yun ng Diyos yung damit? No. Ang sinasabi ng Diyos ay yung honor na para sa Kanya. At yon ang hindi binigay ni Akan. I will tell you this now. I will tell you this. Ang kasalanan ni Akan ay yung kasalanan na napaka-dangerous sa lahat. Kasi that's where sin starts. Saan ba nagsisimula yung kasalanan? Sa kagustuhan. Kagustuhan. Hindi mo kailangang gawin agad, pero meron kang yun ang reason, kaya sinabi pa nga ni Jesus, kung yung lalaki titingin na ganun, and then sa loob ng puso niya, magkakaroon ng pagnanasa, kagustuhan, doon sa babaeng yun, done. Bakit? Kasi nagkagusto na. Sa loob ng puso, nagkagusto na. And then it's just a matter of time mako-conceive yun kasi desire comes first and then yung kasalanan after. Walang basta, for example, Marge, yung mga istorya ng may kabit, ng babae and so on. Hindi siya gumising ng isang umaga. Tapat siya sa asawa niya kagabi. Right? And then gumising isang umaga and sinabi, you know what? Ano kaya? Mababae kaya ako today? Right? Yung kapitbahay, yung sino katrabaho. Walang ganun. First, sa trabaho, may bumati. And then, bati lang, bati. Hindi naman sinabi, oy, I love you. No. Sa trabaho, may bumati. And then, at that time, may away pa silang mag-asawa or something, right? And then, pagdating doon sa trabaho, biglang, laging ganun. I tell you. Meron doon babati, oy, ang ganda ng suit mo Laging yung suit na suot niya, but anyways. Ganda ng suit mo So, may bumati. And then, sa isip-isip niya na, iihip sa Satanas. Tamo? Nagandahan siya sa suit na suot mo. Yung asawa mo hindi napansin. Kita mo. Kita mo yung sa gym mo. Yung personal trainer doon sa gym, sinabi hindi ka naman daw ganun kataba. Right? Pero yung asawa mo lagi kasi sabi, bachoy. bachoy, sabi. Pero sabi nung hindi ka ganun kataba. Actually, para sa akin, you look perfect. Ayan na. Right? Hindi yan. Oy, tayo na. Mag-hotel na tayo. No. Una mga ganyan bate. And then, nabubuo. Tinatago yun sa bagahe. Tago natin sa bagahe. And afterwards, mamumunga yun. That's it. So, yung kasalanan na dapat nating tingnan, really, Marge, hindi necessarily yung malalaki, but kung ano yung nasa sa loob ng puso ng tao. Yung mga desires na hindi dapat nandun. Mga desires na ini-entertain niya sa loob ng puso niya. At kailangan talaga, kasi lahat tayo dadaan sa tukso. So, ang kailangan mo lang talaga is labanan.
Hindi yung, natukso kasi ako. No, no, no. Ginusto mo, kaya ka rin natukso. Walang nahuhulog sa Yeah. tukso ng basta-basta. Mhm. So, yung kasalanan is ganun din. Kasi hindi yung, pag meron kayong nagdi-date, di ba? So, parang hindi kayo makagawa ng kasalanan. Anong gagawin nyo? Kailangan nasa public kayo. Hindi kayo pupunta sa bahay ng ninyo na kayo lang dalawa. Hindi kayo pupunta sa mga, private places. Why is that? Para really maiwasan yung magagawa nyong kasalanan. So, kapag alam nyo na yun, pag dalawa lang kayo nag-iinit, so kailangan kayo i-avoid nyo yun. So, ganun yung paglayo sa kasalanan. So, si Kaan, ganun, Akan. si Akan, ganun yung nangyari sa kanya. Siguro sa simula pa lang, siguro hindi lang first war yung pinuntahan niyang sa Jerusalem. Jericho. Right? Hindi lang yun yung place, may pinauna-unang pinunta, pero dahil sa nakita niya, meron siyang desire sayang naman to, bakit kailangan pa natin iwan yan? Ba't hindi ako magtabi ng para sa akin? Kasi maybe, I don't know kung anong plano niya, maybe very soon, they will separate. So maraming mga dapat gawin, pero ano yun naman yung magiging cost nun? Siguro ngayon, magiging masaya ka, kunwari, but in the end naman, yung kasalanan ng kasalanan is magbubunga. So, kailangan tayo talaga mag-ingat when it comes sa mga desire, kung ano yung desire ng puso mo. And that's where it all starts, sa desire. Remember this, yung desire. If you ask, Pastor, anong dapat gawin? Paano lalayo sa kasalanan? Kasi now, I can see na ang kasalanan ay mas deadly kesa sa inaakala ko. Akala ko, kasalanan doon kapag ginawa mo din, nagkasala ka. Ngayon, what I understand is, desire pa lang, kasalanan na pala. Tama ba yun? Tama yun. It's good. Naiintindihan mo yung sinasabi. Very good. Okay, Pastor, naintindihan ko yan. Anong dapat gawin? Paano ko ba ma-identify? Ano ba talaga yung, paano ko malalaman kung kasalanan ba to o ano pa? Bigyan ko po kayo ng tip. Etong tip na to, kapag ka ito ay ginawa mo, even sa marriage, sa marriage, we're gonna speak sa marriage about this. What will happen? Makakaiwas kayo sa maraming kasalanan and mabibless yung marriage ninyo as well if you apply this. Ano ba ang kasalanan? Ano ba ang kasalanan? Let's put here. So yan yung binasa natin. Right? Let's go. To God, sin is when you prioritize your own will over God's will. Ano ang kasalanan? Para sa Diyos ang kasalanan, hindi yung pumatay and whatever. Nope. Para sa Diyos ang kasalanan is very, 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 straightforward. Kapag inuuna mong gawin yung kalooban mo, imbis na kalooban ng Diyos, yun ay kasalanan. Kasi, if you think about this, Marge, every time nagkakamali tayo, hindi dahil sa sinunod nating kalooban ng Diyos. Imposible. Kasi kung ang susundin ng tao ay ang kalooban ng Diyos, posible ba na magkamali? No. Imposible. So, what we realize is that every time nagkakamali tayo, it's because kaninong will yung ginawa natin, yung sarili natin. Now, pagka ginagawa ng tao yung kalooban niya, niwalang pake sa kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ay kasalanan. Kasi para bang sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, yun naman, buong pakialaman, buhay ko to. Ako pipili para sa akin. Ako magdi-decide. Ako you know what? No. Yan ay kasalanan. Nagkakasala yung tao when they do that. Kasi, people, hindi nyo kailangan ng testimony. Okay? Hindi nyo kailangan ng ebidensya, testigo, right? Bawat isa sa atin na experience na at least isang beses na pagkalooban natin ang ginusto natin, magkakamali tayo. O hindi? Pagka ang sinunod mo yung kalooban ng Diyos, imposibleng magkamali ka. And now, applying this sa relationship is amazing. Kasi gusto nyong maging masaya, mag-asawa, gusto mo maging masaya, apply yung natutunan nyo ngayon. What is that? Imbis na yung kalooban mo, yung gawin mo, ang i-prioritize mo yung kalooban ng asawa mo.
Paano yun, Pastor? Of course, we're talking about yung mga bagay na licit, mga bagay na na pwedeng gawin, okay? I'm not saying na, gawin yung mga bagay na, mag-drugs tayo pareho. Hindi na, sige, sabi ni Pastor, sabi gawin daw eh. Not this, na. I'm talking about yung mga bagay na, pwede, nasa disiplina ng Diyos na, okay? So, for example, halimbawa, sinabi nung lalaki dun sa asawa niya, listen, gusto ko sana yung mga damit ko laging planchado, maayos. Pagka papasok ko sa trabaho, maagang-maaga, gusto ko maayos yung damit. Kung yung babae matalino, anong gagawin niya? Susundin yung sinabi ng asawa. Aayusin niya yung mga damit, nakaayos doon. Kasi yun yung kalooban ng asawa yon, right? Maybe pagod na siya nandun, right? Pero naalala niya, kailangan kong gawin. So ginagawa niya. So nilalabag niya yung sarili niyang kagustuhan, na maybe gusto niya magpahinga, pero sabi ng asawa, ayusin daw yung damit, right? So inayos yung damit. Nilinis yung bahay kung yun yung nung asawa, right? Sinabi sa kanya. So ginagawa niya yung kalooban ng asawa niya, imbis na yung kalooban niya. And what happens? Yan ay magresulta ng magandang relationship. Kung sabihin naman ng babae dun sa asawa, yung asawa ay nandun lang, gusto sanang magbilyar, gusto sanang, ewan ko kung anong gawin, right? Magbarkada, ewan ko kung anong gustong gawin. Pero sabi ng asawa sa kanya, listen, Han, today naman, wag kang lumabas today. Today, pwede bang pakiayos nung lamesa, kasi yung lamesa natin sira na. Ang gusto nung lalaki, mag-basketball. Ang gusto nung lalaki yan, pero ang sinabi ng asawa niya ay ayusin yung lamesa. So kung siya mautak, kung siya matalino, anong gagawin niya? Itatapon niya yung kalooban niya na mag-basketball at aayusin yung lamesa. Kahit ayaw niya, aayusin niya. Kahit maybe sa loob niya, ang gusto niya sana naglalaro doon. Pero sinabi ng asawa yung lamesa, ayusin. Oh, Han, pakitapon naman ng basura. Pumunta na sila sa kwarto, tapos humiga. Sasabihin sa kanya asawa niya, Han, gising ka muna. Tapon mo naman yung basura. O kakaiga ko lang, tsaka mo sasabihin. But please, pakitapon ng basura. Gusto ba niya magtapon? Ayaw niyang magtapon ng basura. Kakaiga niya nga lang po. Pero, okay, dahil sa sinabi na tatayo siya, kukunin niya yung basura, itatapon. Right? And even sasabihin pa, is there anything else na gusto mong gawin, na kailangan kong gawin? Ano yon? Inuuna niya yung gusto ng asawa niya, imbis sa kalooban niya. I tell you, yung relationship na yan will go. Yung relationship na yan will go. Sometimes kami ni Marge sa kama, nakahiga ng ganun. Marge, pakipatay ng ilaw. Pakipatay ng ilaw, Marge. Oh, Han, ikaw yung mas malapit sa... Po, Sino yung mananalo? mas malapit ka sa switch. Nakahiga na ako. I know. Pwede lang ito na si Chloe. Pero nakahiga na ako. Right? Kakahiga ko lang. Tatayo ulit para ito. Please, ikaw nakatayo pa ba? So, para ayusin yan, anong ginawa ko? Nilagyan ko ng AI yung ilaw. Wow, pagpatalo. Yung bulb. So ngayon, napapatay namin gamit phone na lang. Kasi pwede tumayo kahit. Kasi parehong tamad patay. But I remember. Patay mo yung ilaw po, Marge. Kakaiga ko lang po. Ikaw pa yung nakatayo. Patay mo. Mas malapit ka dyan. Kaya minsan nagpapalit kami ng higaan din. Para kung sinong mas malapit sa switch, siya magpapatay. But seriously, do you understand sinasabi natin? Yung may mga bagay na gusto kong gawin. Pero alang-alang sa marriage, hindi ko gagawin kasi iba yung gusto ni Marge. May mga bagay, minsan gusto kong kumain ito. Pero ang gusto ni Marge yun, fine. Yun ang kainin natin. Amen. Let's go. Minsan, ganun din si Marge. Gusto siyang kainin, pero tinatanong niya ako kung ano yung gusto ko. So, i-adjust niya sa gusto ko. Ginagawa ni Marge kung ano yung gusto ko. Even though sometimes pagod na siya, I could see, sometimes pagod na yun. So, ginagawa, ano yun? Yan, yung nagpapalakas sa relationship. Pagka ang ginawa mo, hindi yung kalooban mo, kundi yung kalooban ng asawa mo, it will bless yung relationship. Again, we're talking about yung mga bagay na okay na. Healthy. Yeah, healthy. Now, sa Diyos, even more. Kapag ang ginawa mo yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo, you will be blessed as well.
sigurado. Right? So, ano yung start na gagawin ninyo today para really magkaroon kayo ng blessed na family. Then, kailangan yung i-ask sa Diyos, Panginoon, ito bang nire-request ng asawa ko is makakatulong sa aming relationship o hindi? Na because sometimes naman wala namang problema. Mm. Of course, pag sinabihan sila o mangutang ka para hindi mo gagawin yun. We're talking about yung mga bagay na pwedeng gawin. Yung mga bagay na simple naman. Yeah, kasi may mga couples tayo na, sometimes they have yung asawa nila nagre-request, can we, do, ano yun, SOP sa phone. So, SOP sa phone. SOP. Ano yun? Sex on the phone. So, sex on the phone. Sex sa phone. Yeah. Paano ka magkakaroon ng sex? Yun yung kanilang, lately, naging viral yan. Paano sex sa phone? Paano yun? I don't know. Yes, I don't know. I don't even understand. Yeah, So, sinasabi ng asawa nila na I don't understand kung ano yan. that's why. So, Anyways. Pero yun yung sinasabi ng asawa. yeah. Pero kung, yun ay, then yun, hindi, sabi ni Pastor gawin. No, of course, hindi. Yeah, right. Yun ay mga bagay na, hindi tama. But yung mga bagay na, na healthy nga, like we said, na, pag-uuwi ka doon ng bakasyon, for example, at ang sinabi ng asawa mo, oh, you know what, imbis na mag-outing tayo kasama ng mga kamag-anak mo, why not tayo na lang, tayo Sa lang, barangay. So, tayo lang, ikaw, ako, yung mga anak. Minsan nga, kung wala pang anak, tayo lang dalawa. That is really excellent. So, yun yung gusto ng asawa. Kasi matagal ka nang hindi nakita. Gusto sana niya na may konting oras. Para lang gano'n, hindi na sex on phone kasi pwede na, kasi kayo lang, di ba? So, pero sasabihin nung asawa na walang talino, pero matagal na hindi tayo hindi nagkita, pero ganoon din yung pamilya ko. Yung pamilya ko hindi ko na nakita pa. So, mag-outing na lang. Sinasaway, not good. Do you understand this? We hope may natutunan kayo today. Alamin niyo kung anong mga kasalanan ang nasa bagahe, okay? And let us learn na alisin silang lahat. Alright? Kung may mga tanong kayo katulad nito, kasi ngayon ako may tanong. I need to know kung anong nangyayari. Kung ano mga pinagsasabi mo, Marge. Now I need to check. Maybe we can topic this sa mga susunod. And then, you can just let us know for us to answer here sa ating love therapy. Yeah, I'm sure. Maybe kung yan nga yung kanilang pinakang nahihirapan silang magsabi sa asawa nila, diba? Kasi it's not comfortable. Kasi yung mag-asawa supposed to be sa private. Right? So kailangan nyo talagang i-explain yan. Hindi yun, especially ngayon, We're still talking about yung sex on phone, eh? Yeah. Camera is, hindi mo yan pwedeng pigilan. So, what you mean is, gusto nung asawa sa kung saan na through phone, video call, Yeah. na gawin kung anong gusto niyang gawin. Right? Mag-dancing queen. I really, paano nila yun ginagawa? I don't know. Yeah, Mag-dancing queen ka sa phone, something like this. So, no, people, ako ay may alam sa technology. Pay attention. May alam ako sa technology. Pagka mayroong bagay na pumasok sa internet, you don't know kung sinong nakatingin. Meron tayong mga computer, kailangan nating patayin yung camera, even though hindi natin ginagamit, kasi it could be possible na may nakatingin. So, okay. Pero kami lang dalawa. Are you really sure? Hindi, pagka ganyan online, mahirap. Kasi, right? Malayo. Pero hindi magandang idea yung, sa internet na ganyan. Dahil, una sa lahat, hindi maganda. Right? Maraming pwedeng makakita na hindi mo alam. Yung sex, for example, ay isa sa mga blessing na binigay ng Diyos sa mag-asawa. Pero ito ay sa pagitan ng mag-asawa pag sila lang nandun. Right? Pag kayo lang nandun sa isang kwarto, wow. Then yun ay kayo. Sa isang kwarto, kayo lang dalawa ron. Right?
Kayo, makita nyo yung isa't isa, yun ay walang problema. Kasi kayo lang, dalawa. Yung nakakita sa isa't isa, my goodness. But now, i-broadcast live. I-live natin. Facebook Live. You know? Streaming. Then may problema tayong ganyan. Hindi naman i-stream paso. Grabe ka naman. Ano lang, tawag lang, still. You don't know kung sinong nanonood sa inyo. Yeah. It's one more thing. Maybe we can talk about that sa mga susunod na oras. Sa susunod na episodes. Yeah? People, I hope natutunan kayo today. Now, sino magpapatay ng ilaw dito? I'm gonna do it. May God bless you. Kita tayo next time. Bye-bye.